Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Inutusan ni Sir Dindo si Renren para kumustahin ako at sabihin papasok ako sa mga klase ko. Pero nahihiya ako dahil nasaktan ako ng labis. Kaya sinabi ni Renren ang totoo kay Sir Dindo na umiibig ako sa kanya. Kaya si Sir Dindo ay pumunta sa aming bahay. Hindi ako naniniwala sa sinabi nyo. Alam ko naman na si Ma'am Lerma ang mahal mo. Hindi, Pia. Wala kaming relasyon ni Lerma. Kaibigan ko lang siya. Naku, hindi totoo yan, sir. Niloloko mo lang ako eh. Imposible na aminin ni Ma'am Lerma na nobya mo siya. Kung hindi totoo. Nagbibiro lang siya noon. Totoo ang sinasabi ko. Bukas pumasok ka na sa klase mo. Kung Okay? talagang mahal mo ako, bakit hindi mo ako yakapin at halikan para patunayan na mahal mo ako? Ha? Kuwan, Pia. Sige, yayakapin kita. Sir, I love you. Pia, tama na. Madadaanan tayo ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya pa sila darating dahil pumipita sila ng kulay. Kaya pwede mong gawin sa akin ang gusto mo. Pia, I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ay, natutuwa ako. Saan napagbintahan natin? Tamang-tama ang mahal ng presyo ng sitaw at sariwang-sariwa. Kaya naubos agad. Tama ka, Dora. May malaking tubo tayo ngayon. Kaya may maidadagdag tayo sa ipon natin para sa pag-aaral ni Pia. Teka, matanong ko nga po. Tinanong mo na ba siya kung gusto pa niyang lumipat sa ibang universidad para may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral? Ay, hindi pa siya nakapagdesisyon noong tinanong ko siya. Pero subukin ko uli na itanong sa kanya mamaya. O ano, uuwi na ba tayo? Sige, para magkapagpahinga naman tayo. At nakabili ka na rin mo ng ating panghalian. O di, uwi na tayo kung meron na. Oo naman. Wala na akong bibilhin pa. O sige, sumakay na tayo sa jeep na pinagsakyan natin ng gulay para maaga rin tayong makakakain sa bahay. At magluluto pa ako eh. Hindi mo ba sinabihan si Pia na siya na lang yung magluto ng kanin para ulam na lang natin yung iluluto mo mamaya? Ewan ko kung napansin niya ang sinabi ko dahil nasa tabi siya ng bintana at nag-iisip ng malalim. Ay, sana nagsaing na yung anak mo. Kahit yun lang magawa niya doon sa bahay. Dahil napagod din tayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Sige, tara na. Doon na sa pinagparkingan ng jeep para makauwi na tayo.
Naku, inay, mabuti nandito na kayo. Nagsaing na po ako. Ulam na lang ang iluluto. Totoo ba itong nakikita ko, Pia? Masaya ka. Bakit anak? May pumunta ba rito at dumalo sa'yo, ha? Opo, inay. Pumunta rito si Sir Dindo at hinikayat niya ako na pumasok na daw ako sa klase ko. Mabuti naman, anak. Para hindi rin kami magproblema ng itay mo. At masaya rin kami pag nakikita ka namin na walang problema. Wala na po akong problema, inay. Kaya pasensya na kayo ni Itay, ha? Kung nadamay kayo. Hindi bali, inay. Babawi ako. Mag-aaral po ako mabuti para mataas ang aking grades. Salamat naman, anak, kung natauhan ka na. At muli kang mag-aaral para tapusin ang iyong kurso. At kami na ang pinakamaligayang magulang. Basta matupad mo ang iyong pangarap. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Friend, talagang pinagbubuti mo ang pag-aaral, ah. Akalain mo, laging ikaw ang top sa ating exams. Siyempre naman, friend. Hindi pwedeng pabayaan ko ang aking pag-aaral dahil nakakaya naman sa aking inspirasyon. Talagang bilib na ako sa'yo, friend. Sigurado, masaya rin si Sir Dindo, di ba? Oo naman. Dahil alam mo, friend, sa kanya ko iniaalay ang nakakamit kong tagumpay. Mabuti na lang kamo at dumating siya sa buhay ko. Kung hindi ko alam ang gagawin ko sa aking pag-aaral. Hindi ako magtsatsaga na mag-aaral ng aking leksyon. At alam mo, friend, gusto kong magkaroon ng medals pag nag-graduate tayo sa kolehiyo. Aba, kayang-kaya mo yan, friend. Tingnan mo, lagi kang top sa exams natin. At aktibo ka rin sa mga extra na ipinapagawa sa atin ng school. Siyempre, friend, kailangan yon na lahat ng sasalihan ko ay magiging top ako para makamit ko ang soma o kaya'y magna cum laude. Sinasabi ko sa'yo, friend, taob silang lahat sa'yo. Kaya ipakita mo na hindi ka nagkamali sa iyong inspirasyon sa pagpili mo. Oo naman. Alam mo, friend, pagmahal mo pala ang isang tao, gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Kung ganun, friend, maglibre ka naman, oh. Dahil sa iyong tagumpay sa iyong pag-aaral. Kaya halika na dun sa kantina. Ilibre mo na ako dahil gutom na ako. Halika, friend. Yan lang pala eh. Halika, ililibre kita. Alam mo, Imong, may ipinakita sa akin si Pia. Ang tataas ng marka niya sa class card niya. At sabi niya, gustong masabitan ng medalya. Di mabuti. Para may maipagmalaki tayo na matalino ng ating anak. Na mana sa ating mga magulang niya. Sana. Wala nang sagabal na darating sa kanyang pag-aaral. Para hindi na magugulo ang kanyang isipan at pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral. May oo naman, Dora. Dahil sinusuportahan siya ni Sir Dindo. Kaya naman inspirado yung anak natin. Oo. Tingnan mo naman, nasa 2 taon na siya ng kolehiyo. At 2 taon na lang matatapos na siya. At yan ang dalangin ko, na makamit ni Pia ang tagumpay at maging masaya ang kanyang buhay. Oo naman. Basta lagi natin siyang pagsabihan at sana'y sumunod siya sa atin. Dahil yun ay para din sa kanya. At mahihirapan siyang maghanap ng pera. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil sa simula ng pag-aaral ni Pia sa kolehiyo, ay hindi tayo nagipit. Laging swerte tayo sa ating mga pananim. Kaya nasusuportahan natin ang ating anak. Totoo yan.
Basta masipag ka at hindi napabayaan ng pananambay, talagang makakamit natin. At sisweltehin tayo. At hindi tayo kakapusin sa ating gastusin. At wala ring problema ang pambayad ng tuition fee ni Pia. Salamat sa patnubay ng ating Panginoon. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Ang ganda ng lugar na to. Tahimik at sariwang hangin. Ngayon lang ako nakapunta dito sa lugar na to. Oo, Pia. Para malayo tayo sa chismis. Alam mo naman na bawal sa akin ang makipagrelasyon sa gaya mo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Halika dito sa tabi ko para matabang mo ang init ng yakap ko at halik. Pwede ba, Pia? Siyempre naman. Alam mo namang mahal kita. Hindi pwede na pagdamutan kita. Basta isipin mo lagi, mahal na mahal kita. At masaya ako sa ating relasyon, lalo na pag ganitong magkasama tayo. Oo, Pia. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Basta hindi mo lang pababayaan ang iyong pag-aaral. Oo, pangako ko. Basta ako lang ang iyong mamahalin ha. At magkatuluyan tayo, di ba? Siyempre naman. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Lumalabas tayo 2 beses sa isang linggo para patunayan na tapat ako sa'yo. Talaga bang wala kayong relasyon ni Ma'am Lerma? Pero lagi naman siyang nakabuntot sa'yo. At alam mo, parang nagtatampo pag tinitingnan ako eh. Hayaan mo na lang siya. May problema at sinasabi sa akin para payuhan ko siya. Kaya walang ibig sabihin kung nag-uusap kami. Dahil pareho kami ng trabaho. Kaya huwag kang maghinala ng masama sa kanya. Dindo, mag-usap tayo ng masinsinan at sabihin mo sa akin ang totoo. Talagang niloloko mo ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Sige, sabihin mo kung ano ang kinagagalit mo. Ang sabi mo, hindi pwede na umibig ka sa Pia na yon. Pero may nakakakita sa'yo na lagi kang dumadalaw sa kanya. Sinong nagsabi sa'yo? Ang mga chismosa na pakialamera sa buhay ng mabuhay? Hindi na kailangan na sabihin ko sa'yo kung sino ang nagparating sa akin. Ang tanong ko, ang sautin mo, anong ginagawa mo doon? Wala naman akong gagawin doon. Bakit ako pupunta doon? Huwag ka nang magsinungaling sa akin dahil may nakakita sa iyo eh. Hindi totoo yung binibintag mo sa akin, Lerma. Ikaw ang bahala. Kung hindi ka maniniwala sa akin. Ang hirap sa'yo. Ang mga chismosa ang paniniwalaan mo. Hindi ko alam kung mahal mo ba ako o hindi na. Ha? Kwan, Dindo. Siyempre, mahal kita. Kaya lang, mismong kaibigan ko ang nagsabi. Kaya naniwala ako. Kung talagang mahal mo ako, sana akong paniwalaan mo. At hindi sila. Hoy, Dindo ha. Huwag mo akong artihan ng ganyan. At ito ang tandaan mo. Oras na malaman ko ang totoo na may relasyon kayo ng Pia na yon, humanda kayong dalawa. At hindi ko sasabihin sa'yo kung ano ang gagawin ko.
Pia, anak, umalis na pala si Sir Dindo. Kala ko, dito siya kakain. Hindi na raw po, Inay. Nagmamadali kasi dahil may report pang gagawin na kailangan niyang ipasa. Ay, ganun ba? Alam mo, anak, sa palagay ko, ay mahal na mahal ka niya. Lagi siyang nagpapadala ng mga kailangan mo, lalo na pag-examine ninyo. At teka, nagkakausap ba kayo doon sa universidad? Madalang po, Inay, dahil alam niyo na, nag-iingat kami na baka may mainggit sa amin, gawan kami ng intriga. Dahil alam niyo, nasangkot na siyang minsan sa gulo at muntik pa siyang makasuhan. Buti na lang kanyo at may saksi na wala siyang kasalanan. Eh, ganun ba, anak? Siguro, may gusto sa kanyang babaeng yon. Pero di siya gusto ni Sir Dindo, kaya gumawa ng paraan para lumapit sa kanya si Sir Dindo. Tama po kayo dyan, Inay. Kaya po nag-iingat kami ngayon eh. At may usapan kami na sa labas kami magkikita at malayo sa mga chismosa at nakakakilala sa aming dalawa. Kaya pala sa gabi siya umalis dito sa bahay. Kung dinalaw ka niya, ay yun pala ay mainit ang mga mata ng mga chismosa at sasabihin na nanliligaw sa'yo o kaya may relasyon kayo. Sige po, Inay. Papasok muna ako sa kwarto ko at mag-aaral ako mabuti para hindi bababa ang grades ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ang lambing ni Dindo sa akin at lagi niya akong pinapatawa. Kaya naging maganda ang aking pakiramdam kung magkasama kami palagi. Ay, kailan kami kaya pakakasal? Sa bagay, malapit na ako mag-graduate sa kolehiyo. Baka pag natapos ako, yayayain na akong pakasal at hihingin na ang aking makamay sa aking mga magulang para makasal na kami. Ano kayang nararamdaman ng isang ikakasal? Oo, Dindo, kung pwede lang nahilain ko ang mga araw para magkasama tayo habang buhay, gagawin ko. At huwag kang mag-alala, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay at ayaw kong magkahiwalay pa tayo. Pia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka na kumain? Binabantayan mo lang kami ng itay mo na kumakain. Bakit ba? Kuwan po, Inay. Parang may lagnat po ako. Asama po ang aking pakiramdam eh. Kung ganon, ay uminom ka ng gamot para sa lagnat. At kung may sipon ka, ay may gamot din nandoon sa kabinet. Pero kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Ayaw ko po, Inay. Pia! Teka, bakit ka nagduduwal? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Buntis ka ba? Inay! Buntis na nga ba si Pia? Magilo naming tagapakinig. Muli po ninyong abangan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Pia dito sa ating dula. Love
and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.